Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng magkampiyon ng Warriors noong 2015-2016 NBA season ay nilagyan nito ng mga fans ng asterisk dahil injured si Kyrie Irving at Kevin Love sa NBA Finals. Na magkampiyon ulit ang Warriors noong kasama nila si Kevin Durant sa unang taon ay sinasabi ng ilan ay kung hindi na injured si Kawhi Leonard ay papauwiin sila ng San Antonio Spurs. Habang sa sumunod na taon naman ay down 3-2 sila laban sa Houston Rockets na magtamo si Chris Paul ng injury at hindi nakapaglaro ng Game 6 and Game 7. Again, another question mark sa championship run ng Warriors. Na magkampiyon ng Toronto Raptors ay ganun din. Sinasabi ng madami ay kung hindi injured si KD at hindi nagtamo ng ACL injury si Klay Thompson ay easy win nito para sa Warriors. Na magkampiyon ng Lakers ay sinasabi din ng ilan na may asterisk din ito dahil nasa NBA bubble sila at walang home court advantage ng ibang teams. Sa Bucks naman ay sinasabi din ng karamihan ay swinerte lang sila dahil nagtamo ng injury si Kyrie Irving at James Harden at masyadong malaki ang paa ni Kevin Durant. So halos lahat nga ng mga recent champions ay may mga what if talaga sa kanilang playoff run. Ngunit posibleng ngayon lang nga tayo nakakita ng ganito kaswerteng daan para sa Boston Celtics. Let's be clear, maging maliwanag nga tayo, with or without injuries ay Celtics ang consensus number 1 team sa NBA for the most part of the season. Sila nga ang best team at malaki ang agwat nila sa lahat ng team base sa mga record. Ganun pa man ang sinasabi nga ng madami ay masusubukan at magkakaalaman talaga sa playoffs dahil noon pa man ay nakikita na natin ang Celtics na mag-dominate sa regular season at kapusin sa playoffs. 6 of the last 8 years nga ay nasa East Finals sila, subalit ni isang championship sa 8 taon na ito ay wala pa silang naiuuwi. Kaya naman all throughout the season, kapag sinabi mong malakas ang Celtics, pwede kang sagutin ng fans ng ibang team na tingnan natin kung madadala nila ito sa playoffs at wala kang magagawa dahil yun nga ang katotohanan. Ang core ni Jaylen Brown at Jason Tatum ay palaging kinakapos. Well, ngayon nga ay nasa playoffs na tayo at ang tanong ay nasubukan na nga ba ang Boston Celtics dahil first round nga ay wala si Jimmy Butler. In fact ay nagulat pa ang madami na nakaisa ang Miami Heat sa kanila. Second round naman ay wala si Jarrett Allen at hindi naglaro ng 2 games si Donovan Mitchell. At ngayon naman laban sa heavy underdogs sa Indiana Pacers ay muntik pa sila matalo sa games 1, 3, and game 4 at hindi pa naglaro si Tyrese Haliburton ng 2 games. Itama nyo nga kung mali ako, subalit posibleng ito lang nga sa kasaysayan ng NBA ang team na nakaabot sa NBA Finals kung saan sa bawat series ay nakapag-miss ng multiple games ang best player ng kabilang team. At very unfortunate nga ito para sa Boston Celtics dahil hindi nila kasalanan ito. Hindi nga nila kasalanan na may injury din sila Giannis at Lillard at hindi natin nakita ang inaasahan na East Finals matchup ng Celtics at Milwaukee Bucks. Subalit ang Celtics nga ay posibleng nalalagay ngayon sa lose-lose situation sa mata ng madaming fans. Dahil kung magkampiyon sila ay malamang lalagyan nga ng asterisk ang kanilang championship sa dami ng injury ng mga bigating players sa East kahit na hindi nila ito kasalanan. At kapag hindi naman sila ng kampiyon ay muli silang malilabel bilang pang regular season lamang. Isang team na hindi kinaya ang fully healthy team. Isang team na loaded na sa talent ngunit di pa rin ng kampiyon. Win or lose nga ay posibleng puno ng negatibong mga katanungan ang kanilang 2024 playoff run. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?